Binabalak ng gawing online ang pagtaya sa loto. Pero ang mga may-ari ng loto outlets umaalma dahil bawas kita yan sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa panahon ngayon na puro na may smartphones, madali na ang kumonek, mamili at pati na magbayad. Kaya ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO naisipan na ring dalhin online ang loto. Umusbong ang ideya ng magbalik tanaw ang PCSO sa pinagdaanan ng mga loto outlet noong pandemya. Bagsak ang negosyo dahil sa lockdown, dahil hindi naman lahat nakakalabas para tumaya. Bumagsak po ng gusto ang benta ng lottery kahit bagamat maraming may gusto hong tumaya dahil wala po kaming alternative but the traditional way sa stores, no, sa mga outlet namin. Kaya para sabayan ang new normal, literal na at your fingertips na lang ang pagtaya sa pamamagitan ng electronic lottery o e-lotto. Ang e-lotto, we think will really boost the income of PCSO, more money for charity and of course for taxes. We're looking at conservatively siguro mga in a year mga 4 billion siguro. So additional siguro for next year we might generate additional 4 billion. That is being very very conservative. Hindi gaya ng lotto outlets na may operating hours, 24/7, pwedeng tumaya sa e-lotto. Target ng PCSO na i-roll out ang web application nito sa Oktubre at mag-full blast na sa Nobyembre. Pero ang malaking tanong, safe at hindi naman kaya madadaya yan? Pinakamahirap dito KYC. Baka tumayaho yung unggoy, yun yung sinasabi sa amin eh. Hindi, totoo yan. At may magpapataya talaga. We are preparing for that. The ICT is involved. We have consulted them, no? Saka there will be a third-party consultant na experts namin. Sinisiguro din ng PCSO na gaya sa mga outlet, hindi pa rin daw makakalusot sa pagtaya sa e-lotto ang mga menor de edad. We will really have to go through the KYC namin. Manually, we'll have to go through all of this kasi yan talaga ang issue rito eh. We will try our best na manually ma-screen ito hanggat maaari. Sasakyan naman kaya yan ng mga parokyano ng loto. Pabor din sa mga katulad ko, iwas na sa mga tulad nga, hindi pa naman tayo sigurado sa COVID. Anytime pwede kang tumaya. Isip din kung wala kang load, wala, hindi ka rin makataya kasi offline, hindi ka makapasok. Mas better yung naka-direct ka sa outlet. Aminado naman ang ilang lotto dealer na nagulat sila sa planong rollout ng e-lotto. Pangamba kasi nila, may kahati na sila sa kita. Maapektuhan yung kagaya namin kasi nauuso ngayon puro online. Sigurado maapektuhan yung sales namin. Ayon naman sa PCSO, walang dapat ikapangamba ang mga lotto outlet operator dahil ang target akitin ng e-lotto ay yung mga hindi sanay pumila at mano-manong tumaya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang tradisyonal na pagpila at pagtaya sa lotto outlets. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.